Hello mga ka-uploador, mga kadudol, ¿Cómo estamos, mi amigos, mi amigas? Magandang gabi, umaga, hapon, anong oras man napanood mo to. Pag-usapan natin ang mga strong buy na mga stock sa Pilipinas market, na galing nakukuha natin kay TradingView. Meron siyang analyst rating. So, mga yung mga strong buy na stock. So, yan ang pag-usapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kung bago ka pa lang at napadaan, kung nagtitrade o magbalak ka mag-trade sa Pilipinas market, panoorin mo ang mga videos ko. At kung sa US market ka naman, meron din tayong Doodle Goes to US market, So, tara let's pag-usapan natin yung mga strong buy na recommended ni TradingView. So, yan yung mga niya, So, meron tayong Ginebra San Miguel, Video, Robinson Land, FGen, Boites, 7-Eleven, Security Bank. Ito yung strong buy sa kanya. So, ibig sabihin yan, pag strong buy, may pag-asang aangat sa darating na mga araw o ngayong linggo na to sa Lunes pag trading So una si Ginebra San Miguel nasa weekly time frame tayo So weekly time frame tayo kay si Ginebra San Miguel. Kung mahilig ka, fanatic ka sa mga basketball, bakit ayaw mong buwilhin si Ginebra San Miguel Kasi ito si Ginebra San Miguel matagal na nagkunso-kunso diyan sa plug natin na ginawa, bullish plug yan. So, ang mangyari diyan, pag sumabog na to, ma-breakout niya yung plug na yan natin diyan dahil matagal na nagkunso-kunso siya diyan, ay hahataw na yan sa taas. So paano siya hahataw sa taas? Kung titingnan natin sa weekly time frame, kung dito lang makikita mo, may mga kandila na wick. May mga wick ito may hammer, may doji, may ano bang tawag niyan na mga kandila. So tinutulak siya sa pataas So ibig sabihin maraming buyers diyan na nakapwisto. So dahil nga nandito siya sa baba ng ating trend line na itong linya na puti. So dahil nasa baba pa, ibig sabihin siyempre saan ba patungo? Kung galing ka sa baba, patungo ka sa taas, di ba? So kung meron kang fanatic ka ng basketball, mahilig ka ni San Miguel, champion pa naman sila ngayon, tapos meron kang 5,000 pesos, sabihin lang natin, pwede mo siyang bilhin, 5,000 halagang 269. So divide mo ng 269, yan. So merong 18 share. Itong si Ginebra lang, parang by 10 ang minimum nito. 10, 20, 30, 40, ang ganun na share ang pwedeng mabili mo. So itong 18 mo, kulang siya. So yung 5,000 mo, dagdagan mo na lang siya na para maging 20, So siguro kung maging 20 yan, kailangan mo ng mga magkano ba? 5,000, saglit lang, hindi gumana utak. 269, ayaw gumana ng 269 times mo ng 20. So, kailangan mo ng 5,380. Dagdagan mo lang siya ng 380 para magkaroon ka ng 20 share, So, namimigay yan siya ng dividends. Ilang bisis ba siya namimigay ng dividends? 2 bisis, 4 na bisis, So, 4 na bisis to siya namimigay. 4, 16, 4. So, ibig sabihin, 6 times 4, 24. So, sa isang taon, 24 ang binibigay niya na 24 pesos kada share. So, ibig sabihin niyan, meron kang 20 na share, multiply mo ng 24. So, kumita siya ng 480. Yung yung 5,380 mo, kumita siya ng 480, Kano tinobo? So, tumubo siya ng 8%, di ba? Ang tinobo niya, ng pira mo. Yan, 8.9, almost 9. So, yung 5,000 mo sa isang taon, tumubo siya ng 9% dahil lang sa dividends.
Sa bangko, hindi mo makikita yan. Hindi mo pag deposit ka lang savings, hindi ka kikitain, ano? So, kaya maganda yung mga stock na bibilhin nyo, yung mga stock na namimigay ng mga dividendo. Ito lang yung dividendo na binabayaran ka, ano? Kasi nung bata pa ako, yung uso pa yung masyaw sa amin, pag sinabing dividendo, wala yan, quits yung pera mo, yung panalo, hindi ka babayaran. So, ang ano dito, na bullish daw, strong buy ang recommendation ni TradingView, na wala na tayo sa natin topic. So, maiingay kasi. So, ang ano niya, recommendation is bullish, strong buy, kasi nga nasa baba. So, ibig sabihin niyan, may pag-asa itong si Hinebra San Miguel umangat doon sa taas. So, baka maganon-ganon lang muna yan siya, di ba? Konti diyan. So, ganyan-ganyan yung presyo. Akit, ganun lang naman yan eh. So, pag ano na talaga, hinog na siya, baka July to, ano na to, i-break na niya, di ba? Ano bang target price ng ating broker? Wala tayong target price. So, tingnan natin si TradingView kung meron ba siyang target price. Hindi natin nakuha pala yung target price sa ating mga broker, Libra San Miguel. 367. Yung forecast kaya nagsabi siya na strong buy dahil ang forecast niya is 367. So, sabihin natin target yan by December. Ano pa rin, di ba? So, 367, saan ang galing yung 367 target? Kung itong poste na yan siya, hiramin natin yan doon sa taas. Dalhin sa taas. So, yan, 420. Sobra nga di ba? So, 367 yung target ng natin. So, yung sa atin, nasa taas pa. So, hayaan lang muna natin yung 367. So, dito. So, malaki ang chance, di ba? Kaya ni-recommend nila na strong buy dahil sa kanilang forecast na 367. Next naman si BDO. Si BDO, gumawa din siya ng bullish plug. Bullish plug din to yung ginawa niya eh. Yung ganyan, yung bullish plug, ganyan kasi yan, yan. Yan siya, di ba? Ganyan. Uy, ganyan yung poste. Tapos ito yung plug na ginawa niya. Yan yun. Yan yung plug na ginawa niya. So, kailangan i-break na talaga ni BDO yung nasa taas natin na green line. So, yan yung plug naman. Parang lang din, di ba? So, kailangan niya i-break itong 132 na yan. Ito 140 para si BDO ay aangat. So, darating na natin sa darating na sunod na linggo o mga araw, baka hahataw na to o baka mag-pullback pa si BDO. Kasi mayroong itong trading, ilang pula na yan, So, yung pula na yan, so pwede mag-ganon yan at tapos pullback, bounce back, mag-ganon-ganon lang yan si BDO. Baka na yan, di ba? Hinog na to eh. So, baka yung target price kasi ng mga broker natin ay 181, 177. Si TradingView naman ay ang kanyang forecast ay 162 ang kanyang forecast, So, nandito. So, tayo nasa 138. Malapit na tayo. Size na lang yan. Ibig sabihin, pag kikita na tayo diyan sa sunod na mga linggo, kay BDO. So, ganito yung gagawin nyo. Kung si BDO yung nyo, yung doon, meron kayong savings account kay BDO, mag-open kayo ng kanyang tawag niyan, yung kanyang trading account. Hanapin nyo lang yung niya, ang kanyang trading account. Trading ito platform is itong BDO Securities, BDO Securities. Pag makita mo yan siya ng aking ngiti, yan na yan. Tapos siguraduhin nyo lang na may PH BDO, yan yung website. So type nyo lang, search nyo BDO Securities. So dito kayo mag-open ng account sa kanya, di ba? So meron diyan, hanapin nyo yung mag-open account na may dito sila na investment. Hanapin nyo lang, mag-open kayo ng account, stock, sign up. So, saan yan yung open, open account.
o online trading, pin account, yan. So, ito yung mga step na yan. Sundan nyo lang yan. Sign in. So, sundan nyo lang yung ano niya para makaano kayo. So, di ba, kung meron kayong, kaysa yung pera nyo, kung ano man yung bangko na pinag-ipunan nyo, si First Metro, Metrosec, Metrobank, BPI Trade, so pwede rin kayo BPI, si PNB, walang PNB pala, RCBC, China Bank, wala siyang online. So, at least, yung pira mo na pinag-ipon, kumikita ka. Si BDO, yan o. 4 na beses to namimigay ng ano yan, dividends. So, tapos strong buy siya ngayon. So, ibig sabihin yan, pag na-break niya yung 140 na yan, pwede na umangat si BDO. So, strong buy siya kay TradingView. Ano bang tawag nito? Tingnan natin yung forecast. Tingnan mo, 162 yung forecast niya, ano? 162, may down siya na 118. Pero malayo pa yung 118 eh. Aangat muna tayo doon sa ano, may maximum nga siya na 193 oh. So kung ma-hit yung ano, target dito ay kumita tayo, di ba? Tumubo yung maliit nating share dito kay BDO. Maliit pa lang yun, mga 50,000 siguro yan. So, yan si BDO ang isa sa strong buy. RLC, Robinson naman, nasa weekly time frame tayo, no? Si Robinson la naman, mayroong mga foreigners din yan bumibili. So, strong buy din siya. Si RLC sa weekly time frame. So, nandito pa siya sa ating channel. So, ang target price ng natin, ng mga broker ay 20, 19, 22. So, dito sa taas. So, mura pa siya, 16 pa lang eh. So, ito si RLC, kailangan niyang i-break itong 117 or 18, para siya ay hataw doon. So, yan. Ganyan-ganyan lang yung niya dyan. So, hanggat doon sa taas. So, ang kanyang tawag nito, ang target price naman ni TradingView ay forecast ay nasa 30, yung maximum nasa average ay 23. So, di ba? So, yung mga BDO din natin. So, kaya strong buy siya, kay TradingView. Next naman, si Ifjin. Si Ifjin, din to. Strong buy din sa kanya. Si Ifjin, ano bang forecast ni Ifjin? So, mga low piece to eh. So, forecast. So, meron siyang forecast na 35, di ba? Taas maximum average 35. So, ibig sabihin, maghihintay na lang to siya ng kasi matagal na siya nasa baba eh. So, nandito lang siya sa loob ng channel na yan. Nag-console yan sa baba, Console siya diyan dito. So, kailangan talaga i-break niya tong 22, para siya ay aakyat doon sa taas. 34 yung target price ng natin eh. So, yung mga target price ni BDO 17, Metro 12, wala, na-hit na yan. So, pero wala pa tayong bagong nakuha sa kanila eh. Hindi pa natin nakita to si Ifjin, pero kay TradingView 34.95 ang kanyang target price. So, next si Aboitiz Equity. Last nating review na umakyat, baba. So, bumaba talaga. Susunod yan, aakyat na yan sa taas. So, kailangan niya i-break itong 34.95, 35 para umangat siya, Target price ng ating broker, 44.47. Ang target price naman ni TradingView, dahil sabi niya, strong buy daw, so may pag-asang angat to. Nasa 43 ang kanyang target price. Yan, target price ni TradingView. So tama yung mga natin sa mga broker natin dito sa taas. So pinagdudahan natin to si Aboitiz na gumawa siya ng Elliott Wave. So ganyan yung Elliott Wave na gagawin niya. 7-Eleven. So 7-Eleven, strong buy din to sa kanya kasi nga nasa ilalim pa siya eh. So murang-mura, mapamura ka dito. So nagawa siya ng cap pattern ng natin. So
kailangan niyang bunuin pa yung ka-pattern. So, hindi na natin titingnan sa ilalim kasi alam na nasa ilalim pa eh. So, nasa ilalim pa siya. So, target price ni TradingView naman ay dahil strong buy, meron siyang target price yan. So, target price is 52. Ang kanyang target price, ano? So, 52, kay Metro is 60. So, nasa ano, malapit sa katotohanan, di ba? Dito 52. So, dito. Baka ano mo lang muna. Hindi po natin gagawin yung pinakamalaking ano. Dito lang muna siguro yung cap pattern. Baka yung maliit lang muna ang gagawin niya. Kung 52, dito yung 52, di ba? Ayan, dito yung 52. So, ayan lang muna siguro ang gagawin niya. Yung anak lang muna siguro bago siya bubuo ng ano. Pero kung maano man yan, ay malaking bagay na yun, di ba? 7-Eleven. So, magmura na yung bilihin, eh marami namang kikita naman ulit to si 7-Eleven, ano? So, kaya strong buy siya dahil nasa bottom, overvalued pa. So, overvalued, undervalued. Baliktad yata eh, mali-mali eh. Hindi talaga magaling sa ano eh. Fundamentals, kaya yung term lang mismo, mali-mali na. So, yan si 7-Eleven. Si SICB naman, Security Bank, ay target ng ating mga brokers, 85, 101, 120. So, Security Bank ay kailangan na i-break itong, yan siya, yung ito yan. Maganyan-ganyan lang yung presyo. So, maraming mga sell order block tayo nakikita, di ba? Pula na pwedeng i-trigger yan. So, 101, 120. So, may pag-asa kasi may pula tayo diyan eh. May mga sell order block diyan na kailangan i-trigger, ano? So, forecast naman ni TradingView dahil nga ay ano siya. So, ang kanyang strong buy ay bakit? Strong buy. So, forecast niya is 96 naman. 109 yung maximum, ano? So, dito, palapit, parehas lang. Kopyahan lang yata yan sila. So, huwag kalimutan po, hindi po to isang financial advice. Ito po ay isang educational at entertainment purposes lamang. So, yan po ang ating mga strong buy galing kay TradingView. Huwag kalimutan mag-subscribe kay Offloador at kay Dudong. Maraming salamat sa inyong tanan. Adios mi amigos, mi amigas, babus.